Casting service. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time, 3:06 po ng hapon. Magandang hapon po at Happy New Year sa lahat. Ito po ang unang episode ng Kalinga Hatid ng Red Cross sa taong 2021. Welcome po 2021, goodbye 2020. At okay, makakasama na po natin si Sir Francis Cancino via Skype. Magandang hapon Sir Francis at Happy New Year po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Edison. A prosperous New Year sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating lingguhang palatuntunan, serbisyo sa Radyo Pilipinas 1. At siyempre, Kalinga, hatid ng Red Cross. Kayo pong lahat ay patuloy kong inaanyayan. Subaybayan tayo tuwing linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan, Radyo Pilipinas 1. At siyempre, hindi natin po pwedeng malagpasan ang mga oportunidad na ito sapagkat first episode for the year 2021 at we are on the third day of the year 2021. Kasama natin, of course, ang ating inspirasyon, walang iba kung ang ating Philippine Red Cross Governor, Cora Alma de Leon. Governor Cora, Happy New Year. Yes, Happy New Year. I'm very glad na narito pa rin tayo at for the last ilang taon na ba tayo, matagal na tayo dito sa ating magpi-15 years na tayo. Diba? Mag-15 years na tayo, ma'am. Naniniwala ako, very important ang beginning of the year and dapat magkaroon tayo ng pagkakataon na marinig sa ating mga sumusubaybay kung ano ang kanilang pananaw ngayong 2021. Edison, may special resource person tayo for today's episode. Yes, alam po. ko na sa tuwing papasok ang bagong taon, meron tayong special na resource person na po pwedeng magbigay sa atin ng mga kakaibang pananaw at makapagdudulot sa atin ng magandang mga gabay at mga magagandang aral para sa pagharap natin ng 2021, Edison. Opo, Sir Francis, at buti na paunlakan tayo ngayon sa pang ilang beses na pagkakataon po sa ating special guest. Pero bago ang lahat, Sir Francis, Ma'am Cora, Happy New Year po sa inyo, Ma'am Cora. Meron po tayong hinahandang mga mensahe ngayon sa ating episode na to at sisimulan po natin ito sa isang mensahe mula sa isang administrator po ng Philippine Red Cross. Ito, pakinggan po natin siya. Magandang hapon po, Kuya Francis Cancino, Governor Alma de Leon, at sa ating po mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Medyo matagal-tagal din po kami hindi nakita ng personal ni Kuya Francis and Governor Cora. Ang huli po ay yung phone pats interview ko during Typhoon Rolly. Months ago na rin po yun na talaga naman po itong dalawang po ito ay super na miss ko. Talaga marami pong pinagdaanan na kalamidad sa atin itong taong 2020. Andiyan po ang Talig eruption, COVID-19 pandemic is still here, at Typhoon Ulysses. And this Christmas is unique and unprecedented within our lifetime. Yet we can still experience great joy because of 3 reasons. God loves you, God is with you, God is for you. Despite COVID-19, Christmas is still bring good news. And the good news is the Son of Man has arrived to save us. And who is that man? That man is Jesus Christ, our Savior for eternal life.
So, in behalf of the Manila Red Cross Chapter Board of Directors, staff and volunteers, I wish you all a blessed Merry Christmas. Yan po ang ating mensahe galing po kay Ma'am Baby Cayetano at salamat po sa kanya. Sir Francis, Ma'am Cora, narinig niyo po ang kanyang mensahe. Alam mo, Edison, talagang nami-miss na rin natin na ni Governor Cora ang mga live face-to-face interview natin sa ating mga kabalikat sa lahat ng chapters ng ating Philippine Red Cross, particular dito sa Metro Manila, sa pangunguna na nga ng ating Red Cross Manila chapter with Administrator Baby Cayetano. Happy New Year sa iyo at sa iyo mga mahal sa buhay at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Manila. Kaya lang talagang because of this COVID, Governor Cora, nape-prevent ang ating face-to-face na ikangay panayam sa ating mga kabalikat sa Red Cross. But anyway, sa pamagitan ng bagong teknolohiya, magkakaugpong-ugpong pa rin tayo sa ating mga panayam. Correct ka dyan, no? Kaya ang aking pagbati, very good friend ko yan, si Baby Cayetano, and I always want to be able to see her at sometimes sinusurprise ko yan, nagpupunta ako sa Manila chapter, lalo na kung meron akong mga balita na nais kong malaman, and she's a very very good friend. Okay po, at tayo ay putungo na sa ating panahuin. May mga mensahe pa tayong ipa-play pa mamaya po, Ma'am Cora, Sir Francis, at tadako na po tayo sa ating special na panauhin ngayon pong unang episode po ng Kalinga Hatid ngayong taon. Sir Francis, kilala niyo na po ba siya? Kilala ko siya, pero siya ba'y narito sa Pilipinas o nasa abroad? Malalaman po natin. Ayun na po ang ating guest, si Madam Suzette Arandela po. Magandang hapon, Happy New Year, Madam Suzette. Magandang hapon, Edison. Magandang hapon, Francis. Magandang hapon sa ating Governor Alma de Leon, ating butik dyan si Baby Cayetano. Happy New Year lahat sa mga ating viewers. At Pilipinas, wala ako sa abroad. Maraming COVID sa abroad. Okay. At sarang unang-una sa lahat, Happy New Year, Madam Suzette. At ngayon lang, first time na magkakaugnayan tayo sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, hindi tayo face-to-face sa studio. But anyway, alam ko na ang oras na ito ay ibibigay mo sa amin ni Governor Cora at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross pagsalubong natin sa 2021. Okay, Madam Suzette, simulan na natin ang ating talastasan. Ano-ano ba ang mga nakikita ninyong prediction ngayon, taong 2021? Ang 2021, according sa Chinese astrology, ay nasasakupan ng ox at ang ating element nito is metal. Ito ay isang year. Marami ito, kumpara this year and last year, mas maganda, much better. Lagi namang meron tayong good and bad events. So, ngayong year na to, yung nakikita ko, it is rebuilding ang ating economy, unti-unti ang pag-usad ng ating ekonomiya. Pero ang ating gobyerno, naandun pa rin ang health concern, ang career, pangkabuhayan, pangpinansyal. Ito pa rin ang magiging focus ng ating gobyerno. At saka yung nakikita ko, maganda ang pagpasok ng 2021 dahil magkakaroon ng magandang paghahanap buhay ang mga tao na unti-unti rin itong hanggang sa matapos ang taon. At ang ating
virus, yung vaccine, yung magsusun dahil sa pagdating ng bakuna. Para sa ating hinaharap, mabubuhayan ang loob ng mga tao dahil unti-unting mawawala ang sakit na to. Pero hindi ito kahulugan na talagang tuluyan ang mawawala. Parang magiging tulad na lang ito ng flu o pangkaraniwang sakit. Lalo na kung meron na itong bakuna na ating matatanggap. Ngayon, pagdating sa ating mga bad events, mas marami tayong natural disaster sa taong ito. Kaya kailangan mag-ingat pa rin ang mga tao at laging handa. Unang-una, meron tayong lindol. And yung last year, marami tayong lindol, kaya nga lang mahihina. Ngayong year na to, merong lindol, 6.5 to 7.5. Affected ang Metro Manila, Bicol area, Southern Luzon, at ang Calabarzon. So, yun kailangan ang maghanda. Marami din tayong bagyong darating. Simula ng January, pero pinakamalakas ang from last quarter, October, November, at December. I think yung sinabi ni Suzette ay nagpapatunay na magkakaroon tayo ng tinatawag na business as usual. Bakit business as usual? Patuloy yung dapat ng paghanda natin sa ating sarili na labanan ang COVID. At iniintay pa natin yung yung gamot para dito, no? Para yung mga tatamaan ay gagaling kagad. In addition, sinabi mo din ay yung mga typhoon. Talaga namang we are laging meron typhoon. We are not typhoon resistant, so to speak. We are typhoon prone na kailangan ng mga tao natin ay laging handa. And I think this is what we are always championing in Red Cross, to be always first, always ready, always there. Kaya naniniwala ako sa pagitan ng programa natin ay paalam natin the best way to prepare ourselves, not only in this pandemic but in the typhoons or storms that will come this year. Pero Madam Suzette, ano po bang Chinese zodiac ngayon, taong 2021? Hello ma'am, madam. Medyo naano po ang signal nyo? Oo. Ano daw yung zodiac sign signal? for Ano January? yun palang ulit? Ano ang magiging Chinese zodiac sign natin for 2021? Itong January na to. It's Ox. Ox. Year of the Ox. Ox, kaya magiging ox na tayong lahat. Ox na tayo. Ox. Kaya dapat ox na ox tayo. Oo. Dapat maging okay. Kasi Ox. Yes. Pero ang ox is supposed to be a work animal. Hindi kasi ginagamit yan sa mga bansa na ginagamit sa farming. Kaya tamang-tama na gamitin natin ito na we have to work hard, if not harder, during this year. And I believe na it's a reminder for all of us na kailangan maging ox tayo. Sabi mo nga, ox, okay na okay, but we cannot be okay if we don't prepare ourselves, if we don't do the right things, and if we don't, of course, ask God for help. Now, ano-ano ang mga kasundo at hindi ng Year of the Ox, Madam Suzette? Ang mga Chinese zodiac sign na kasundo ng Ox ay rat. Kasi siya yung secret friend ng Ox. Snake, kasundo niya yan. Monkey, kasundo. At ang isa sa pinakaalam mo ba, Francis, yung pinaka-luckiest, the most luckiest animal of this year, 2021, is the rooster. Kaya ang ating Pangulo, Duterte, very lucky this year. Rooster. Kung ano man ang programa niya, masusunod yun. So, very lucky siya.
Ano mga kaaway ng Oaks? Ang mga kaaway ng Oaks, ang unang-unang nakaaway, hindi maganda para sa taong ito is dragon, dog, sheep. Yun yung mga mahihina ang luck. At ang pinakakawawa, siguro kailangan niya yung pangkontra para mawag yung goat or sheep, yung the best luck this year. Opo. Nung last year, ang pinakaano sabi nyo, Madam Suzette, ay horse, di ba? So, meron tayong mga ilang sikat na personalidad na ni-research ko pa na talagang medyo Year of the Horse sila tinamaan. Kaya yung isang sikat na basketball player ay Year of the Horse pala ipinanganak. At saka yung isang tinambangan dyan sa may Quezon City ay Year of the Horse sila. Kaya medyo nagkaroon sila ng mga konting problema. Now, Madam Suzette, dito sa mga hindi kasundo ng Year of the Ox, ano-ano ang dapat nilang gawin if they are under the zodiac sign na hindi pabor sa Ox? Unang-una, kailangan proteksyonan niya ang kanyang sarili. Palagi siyang maging handa para sa whatever negative na dadating sa kanya. So, pwede tayong magsuot ng mga something na like tourmaline, yung mga stones. Okay yun eh. Protection yan. Amulet. Kailangan nila yung hihingi sila ng advice sa kanilang consultant para maisuot kung ano man yung dapat nilang isuot pang kontra. At ang unang-una, lagi ko naman itong sinasabi, kung malas ka, maligo ka ng asin. For 1 week, maligo ka na may asin, lagyan ito ng pomelo leaves para mawala yung mga negative vibes. At ang unang-una rin na gagawin, yung sa bahay. Kailangan maging maayos ang bahay. Ayusin mabuti, linisan. Kasi ngayon talagang ang number 1 na palaging hindi maganda, yung health. So lahat naman tayo kailangan pag-ingatan ng health. So sundin natin ang protocol ng government para iwas. Madam Suzette, anong klaseng asin? Rock salt, iodized salt, o anong asin ang dapat? Mas maganda yung rock salt. Pero ang pinakamaganda na very accurate, Himalayan salt. Kaya lang medyo mahal-mahal. Pero yung rock salt, it will do. Pwede na yun. Pwede nating bilhin sa palengke, any supermarket. Mura lang yun. Ano naman ang color of the day, of the year? Ito suot ko. Color of the year is yellow. White. Kaya lang, hindi natin sinusuot ang white, it's gray. So, kasi ang white, hindi na natin sinusuot as lucky, diba? Dahil sinusuot yan sa, alam na, parang pag may funeral, tayo na namatay, white ang sinusuot. But usually, mas maganda kung gray or yellow ang isusuot natin sa year of death na to. Isa pang lucky is red. Any time of the year, birthday, New Year, Christmas, laging kulay red ang napakalaki. Governor Cora, pareho tayo nakapula. Swerte kami. Swerte! Lucky! Thank you. So, sa kalusugan naman, ano-ano ang mga siguro, bukod dyan sa talagang pagsunod natin sa health protocol, sa mga pansarili natin, how can we prevent and fight against any sickness or diseases maliban sa COVID? So, kailangan nating palakisin natin ang ating immune system. Proper diet. Yung mga pagkain na talagang kailangan ng katawan. Inom din tayo ng vitamin C. Para maprotektahan natin ang ating sarili, kailangan talagang palakasin ang ating immune system. Huwag magpupuyat. Iwasan ang pagpupuyat, iwasan ang stress. At saka may sasabihin pala ako ngayon, Francis,
Kasi ngayon Yeah. itong year na to, tatlong element lang ang present. That is the earth, water, and metal. Dalawang element ang nawawala sa year na ito, and that is fire and wood. So ngayong year na to, talagang kailangan pag-ingatan natin dahil ang fire, connected yan sa heart and happiness. Ang wood connected sa liver at connected yon sa hatred, sa angriness ng tao. Kaya itong taong ito, dahil ganito, kulang ang element natin, marami ngayon ang prone sa hiwalayan, separation, annulment, kasi unstable ang emotion ng mga tao, very unstable. So, iwasan yung pagkagalit. Marami rin ang may tendency na pagka na-depress, may suicidal attempt, may anxiety, may mental health problems. So, kailangan natin talagang mag-ingat ngayong taong ito dahil dyan. So, keep your head cool. Kailangan laging keep cool. It is good to know, Suzette, dahil sometimes in the workplace, parang hiwala you cannot help na di magalit, pero itong stressful situation na to, mape-prevent mo if you are able to be with friends who are like-minded. Kasi pag ang nakasama mo ay under stress, then nagkasama kayo, pareho kayong stress, it's not gonna help you. Kailangan you need more positive people who can help you weather whatever stress you have. Di ba, Suzette? Yes. Oo. Yes, kailangan natin yung palagi tayong maganda yung mood. Yes. At saka sa mga taong very positive ang outlook sa buhay. Eh, paano si Edison? Ako talaga kagad. Ako talaga kagad. Edison, ano siya? May sinabi na si Madam Suzette eh. Maganda ang kanyang maganda ang luck niya ngayon, monkey siya. Makikita na niya ang kanyang love one. Edison. Hindi, siya ngayon. Gusto niya mag-abroad, go. Nako, hindi ko maiiwan ng Red Punta Cross. na abroad. Pero hindi lang ang year na to. Hindi, ma'am, ang gusto ko lang pong malaman yung tungkol sa career at saka sa health. Gusto ko kasi magkakasakit ba ako ngayong taon na to na yung tipong papayat ako ng todo dahil ang dami kasi nagsasabi sa akin, tumataba na daw ako, ayaw yata ako makita ng mataba. Di mag-ano ka, mag-diet. Mag-diet ka. Yan man importante diet. Piliin mo ang iyong kakainin. Puro gulay. Pero wala naman po kung radyo kami. Meron kaming juice at saka meron kaming mamon. Dahil Zoom na lang, wala nang pinapakain si Edison. Kaya, Dinayet kami ni Governor Cora eh. Siya ang tumataba, kami namamayat ni Governor Cora. Hindi naman. Pero okay, tama naman si Suzette na dapat meron tayo. Diet. We have to take care of ourselves. Ay, sorry, Governor Cora. Yes. Ano po sabi niya, Ma'am, Madam Suzette, kay Governor Cora? Naputol. Nagkamali kanina ako ng pangalan eh. Sabi ko, Governor Cora, I'm sorry. Cora. Okay. Anyway, meron tayong mga text dito, Madam Suzette. Yun daw, ano daw ang prediction nyo sa mga career at anong magandang negosyo for this year 2021? Sa career naman, kanya-kanya yung magaganda kasi yung kanya-kanya zodiac sign. So, depende sa zodiac sign. O kagaya ng rooster. Okay yan sa career niya. Whatever career, ano ba yung gusto niya, matutupad yun. Lucky rin ang rat. Lalo na sa computer science.
kung makukuha niya yon, kung nandun siya sa computer, yun ang kanyang work, maganda, excellent, and ang mga businesses, above average. Ngayon, ang medyo lang, talagang, kasi pagka yung iba, nagtataka sila, Madam, ox ako, bakit hindi ako lucky? Up and down ang luck ng ox ngayon kasi siya yung annual star na andon sa kanyang direction. I mean, yung kanyang nasa northeast. At ang ox nasa northeast na andon yung Grand Duke na kailangan nating pag-ingatan according to Chinese astrology. So, yung pag-ingatan natin. So, hindi naman talagang, kasi pag sinabi nating unlucky, hindi naman sa all areas of your life, unlucky ka na. Merong mga ilang area, maybe sa work, hindi siya lucky. Pero lucky siya sa pag-ibig, lucky siya sa health. Ganon yun. Kasi yung mga prediction natin na nilalagay dyan, gabay lang yun. Oo, pero... Very general. Pero Madam Suzette... Kung gusto ninyong malaman talaga inyong... Madam Suzette, na isang natatandaan ko na nag-boom na sinabi nyo na nakaraang taon is yung talagang pagkakaroon ng boom sa negosyo ng pagkain for 2020. Ay yun pong nasaksihan ko talaga. Nag-boom yung mga pagkain ng 2020 dahil ito yung essential na material na kailangan natin ng 2020 dahil lockdown tayo. So ang tao walang ibang ginagawa kundi magpa-take out, magpa-deliver. Oo. Ganun pa rin ngayong year na to. Food pa rin. At saka gamot. Pharmacies. Yan ang magbo-boom ngayon. Ganun pa rin kasi hanggang meron tayong problema sa health, yung pa rin ang magiging okay na business. Pharmacies, lahat, medicine, herbal, any kind of food, online, lahat yan magbo-boom. Well, Madam Suzette, sa kalusugan ng mga pinanganak, hindi sa Year of the Ox, kundi dun sa mga hindi kasundo ng ox, kamusta ang mga health nila for this year? Like for example, ang mga dog, rat. Ang dog people, itong year na to, medyo up and down. So, kailangan nilang mag-ingat driving, yung nakikita ko sa kanila. Avoid long driving para sa dog people. Lalo na kung nagdadrive kayo, lasing, or hindi magandang pakiramdam, yung high blood pressure, medyo ingatan. Ang dragon, mahina din. It's a troublesome year for ox people, for dragon people. So, kailangan mag-ingat sila sa kanilang immune system. Kasi possible, yung nakita ko, mas malapit sila sa COVID this year. So talagang pag-ingatan yung lungs. Pag-ingatan, basta yung immune system nila palakasin. Okay po. Yun ang Sir Francis, ng lungs, Sir Francis, Madam Suzette, Ma'am Cora, tayo ay magko-commercial break muna at meron din tayong ipapalabas munang papakitang mensahe galing po sa head po ng ating molecular laboratory. Ito po ang kanyang mensahe. Pakinggan po natin. Nakakahawang COVID-19 ay iwasan. Balik trabahong empleyado, siguraduhin natin ang kaligtasan. Ang mga employees na physically reporting for duty ay dapat ma-screen para sa COVID-19 symptoms. Kailangan ng body temperature check, daily symptom monitoring and recording ng mga empleyado. Mag-assign ng referral network para sa mga empleyadong magpapakita ng sintomas. Magpatupad ng social distancing, ituro ang cough etiquette, frequent hand washing at tamang pagsuot ng mask. Siguraduhin disinfected, ventilated at well-maintained ang workspace ng mga empleyado. Buhay at hanap buhay ay mahalin. Sabay-sabay nating talunin ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Magandang hapon sa lahat. Kalingahatid ng Red Cross Program dito sa Radyo Pilipinas. Sa mga host natin, especially kay Red Cross Governor, Madam Cora Alma de Leon, and of course, si Edison Enriquez. Maligaya, malusog at masaganang bagong taon sa inyong lahat.
at sa mga tagapakinig ngayong hapon. Inaasahan natin na mas maluwag ang lockdown natin ngayong taon kasi meron na po tayong kapasidad na mag-test at marami na ring mga hospital beds at quarantine facilities na naipatayo. Alam na rin po natin, especially ng mga doktor, kung paano gamutin ang COVID. Pero wag munang makakampante. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang physical distancing, ang pagsuot ng mask at face shield, at palagi ang paghugas ng kamay or pag-sanitize. Lalo na po ang inaasahan nating pagdating ng bakuna laban sa COVID. Ito po ang makakapagbigay ng proteksyon at kalayaan para makisalamuha muli sa ating kapwa, mabuksan ang ekonomiya at turismo. Sinasalubong natin ang bagong taon na ito, 2021, ng buong galak at pag-asa na mas maganda na ang ating kalagayang pangkalusugan at mas masagana na ang bayang Pilipinas. Sama-sama pa rin tayo sa paglaban sa COVID-19. Be the solution. Magandang araw sa ating lahat. Nais ko pong gunitain ang mga pangyayari sa taong 2020. Nagkaroon po ng pagsabog ng Taal Volcano at nagkaroon din po ng iba't ibang mga kalamidad tulad po ng mga bagyo, lindol at mga sunog. Bagamat nangyari po ang lahat ng ito, nangibabaw po ang Red Cross. Always first, always ready, always there. Lagi pong tumutulong, maaga, maasahan, may kalingang handa, tulad po ng inyong lingkod. Jeannie Sandoval po, Chairperson ng Red Cross Malabon City Chapter. Kasama ko po si Chapter Administrator Julie Legaspi. Saludo po kami sa lahat ng mga staff at volunteers, di lamang po sa Malabon City, kundi sa buong Pilipinas. Kasama po namin si Chairman Senator Dick Gordon, na bumabati sa inyo na maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salubungin po natin ito na malusog ang ating pangangatawan at malagpasan na po sana natin ang pagsubok ng pandemyang COVID-19. God bless us all. Maraming salamat po sa lahat po ng mga suporta. Nandito lamang po kami lagi, handa pong tumulong at maglingkod sa inyo. Okay. Nagbabalik po tayo. Sir Francis, Madam Suzette, Ma'am Cora. Yan po ang ating mensahe galing kay Dr. Pauline Ubial, ang head po ng ating molecular laboratory, at si Madam Board of Chairman po ng Malabon Chapter, si Jeannie Sandoval po, at siya rin pong dating Vice Mayor ng Malabon. Sir Francis? Okay, thank you. At Governor Cora, Yes. siguro magandang malaman natin ngayon kay Ma'am Suzette, ano-ano naman ang inaasahan ng bawat isa, bagamat itong COVID ay patuloy pa rin hanggang sa taong 2021. Bukod dyan, ano ang maaring makita nating positibo para sa 2021 sa ating bansa? Madam Suzette. Yung nakikita ko, hihina ang lakas ng NPA dahil sa operasyon ng mga kapulisan. At ang drugs, magiging mahina rin ngayong year na to. I mean, hindi na siya magiging rampant. So, yun yung nakikita kong magaganda sa ating gobyerno. At ang corruption ay mababawasan. So, magkakaroon pa rin ngayon ng magagandang, magtatayo ng magagandang proyekto ang ating government, pati yung mga tulay na dapat na gawin ngayong taong ito, ngayong
nung last year, matutuloy ngayong taong ito na 2021. May pagkakasundo lahat ang ating mga taong nasa gobyerno. Magkakaisa at magkakaisip sila at kung ano man, dahil nandiyan pa rin ang COVID-19 or baka pumasok pa yung another one, na andun ang pagtulong at pagkakaisa ng mga tao sa kanyang mga mamamayan. Alam nyo, nakakatuwa na very positive ang inyong pananaw tungkol dito. And I think that is really marketing hope for our Filipinos, mga kababayan natin na nasisiraan na ng loob. Hindi dapat masiraan ng loob. Dapat look forward to a better tomorrow, look forward for the 2021 and prepare ourselves. Kasi kahit na anong magpatuloy yung pandemya, kahit na magkaroon tayo, sabi mo nga, ng mga typhoons, marami pang darating, I think we should start preparing for that. Kasi once you know what will likely happen, you can prepare. Ang nakakatakot is that you already know but you don't do anything about it. Mahalaga na sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ay paghandaan. Paghanda is really very, very important. Thank you. Siguro, Governor Cora, paisa-isahin natin kay Madam Suzette itong mga zodiac sign. Kung ano ang positive, negative, para lahat na po makover natin at saka yung mga naghihintay ng ibang mga nararapat nilang gabay, masabi na ni Madam Suzette. Okay, Suzette? Agree ako dyan kasi ako, Leo. Gusto kong malaman. Go ahead. Ang rat ay lucky this year. Lalo na sa career niya, sa kanyang pag-ibig, harmonious ang relationship ng mag-asawa. At saka ang mga rat people, yung mga single, ito ay isang nila para mag-sound kung meron ng boyfriend. Kung nagpaplano, go ahead. At ang pinakamagandang buwan is April, May, and June para sa rat people. Ang health naman na nakikita ko sa kanila, yung mga 38 and above, mag-ingat lang sa sickness. Kasi yung sickness star nasa direction ng rat. So basta ingatan lang, palakasin ang immune system. Lungs kasi, cholesterol, kung medyo mataas ang cholesterol, ang heart pag-iingatan para sa mga rat people. Ang ox, up and down ang kanyang luck. Pero pagka masipag ka, kasi usually ang ox, napaka-magtrabaho. So pagka naging masipag na masipag siya, double ang effort, makukuha din niya ang luck sa taong ito. Ang medyo iwasan para sa mga married ox, yung extramarital affair. So iwasan yung mga married na ox. Pero sa mga single, ito naman yung time na makikita nila ang kanilang magiging partner sa buhay. So pagdating sa love, maganda ang kapalaran ng ox. Ang kanilang health, focus sa proper diet. Yun lang. Pero wala akong nakikitang masama pagdating sa kanilang health. Yung tiger, kailangan din ng tiger yung double ang effort niya sa pagtatrabaho. Masipag yung mga tiger kaya lang medyo may kulang. Konti pa para ma-maintain nila. Kung maganda ng status mo, konti pang sipag para ma-maintain mo ang iyong career, ang iyong business para maging maunlad. Ang medyo iiwasan ng tiger sa love, yung prone sa misunderstanding. So, iwasan yung init ng ulo. Yung health problem niya ngayong year na to ng mga tiger people, yung throat. So, ingatan ang throat, ingatan ang stomach. Kasi yun ang magiging problema. At saka prone din siya sa UTI, urinary tract infection. Ang rabbit, maswerte ang rabbit ngayong taong ito, lalo na sa love. Kasi ang peach blossom star nasa direksyon ng rabbit, which is east.
So, lucky siya pagdating sa love, sa career. Maganda kung meron business, may promotion akong nakikita. Pero ang health niya, be careful of your ovary. Be careful of your breast. Yun ang iiwasan ng mga rabbit people. Ang dragon talagang dapat mag-ingat kasi very weak ang kanyang luck ngayong year na to. So, kailangan siguro kung may business siya, stay put. Kung ano lang yung siya magdadagdag, wag mag-i-invest kasi hindi magiging maganda ang pagpasok ng pera sa kanya. At saka kailangan niyang mag-ingat pagdating sa health. Yung immune system niya, medyo mahina. Iwasan sigarilyo, iwasan pag-inom. Ang snake, very lucky ang snake ngayong year na to. Paunlad ng paunlad ang negosyo, ang career niya, possible na meron siyang malipat siya sa ibang department, maging maganda, magkaroon ng promotion. And love, colorful. Kasi kahit na married, very harmonious ang pagsasama nila. At kung single, nako, may bagong love. Pagdating naman sa health ng snake people, kailangan niyang mag-ingat sa flu, pneumonia. So, palakasin ang kanyang immune system, katulad ng dati, katulad din ng dragon. Ang horse, very lucky pagdating sa kanyang career. Yung mga naghahanap ng trabaho, makakakita kasi marami ngayong nawala ng trabaho. Yun namang iba na hindi natawagan sa trabaho, tatawagin ngayon sa kanilang dating company. Ngayon, pagdating sa paligid siya, yun lang kanyang pag-iingatan. Paligid, jealousies, mga evil. So, prone siya sa ganun sa ngayong year na to. So, kailangan pagbutihin niyang pakikisama sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang partner, sa asawa. Ang health, prone siya sa emotional issues. So, posible siyang madaling magalit. Kanyan, keep cool. Ang goal, napakahina na ng luck. So, kailangan niyang maging positive. Kahit nasabihin mong mahina ang luck, huwag niya isipin yon. I-avoid niya ang stress, magtrabaho ng maayos, at maging positive sa kanyang outlook. Tapos, ang kanyang health, very weak din. So, kailangan palakasin niyang mabuti ang kanyang health, proper diet, iwasan ang pag-iinit ng ulo at pagtulog ng yung mapuyat siya, iwasan niya yon. At saka don't overeat. Yung iba kasing tao overeat eh. So yun ang iiwasan niya. Yung monkey, Edison, lucky. Maswerte ang monkey this year. Makakahanap ka ng magandang trabaho kung gusto mo pa ng another job. Tapos, may tendency mga ibang bansa, pero treat. Siguro yung pagkakatapusan ng COVID, pagka nag-slow down na, pwede. Sa lab, ito ay isang panahon na pwede siyang lumagay sa tahimik or makipag-date. O makipag-date or another. O iwasan mo baka may bago. Sa health, iwasan ang driving, long distance driving. Bigyan pansin yung sugar level. Ingatan mo yung sugar level mo. So rooster, napakaswerte ng rooster. The luckiest of all animals is rooster. Siya yung pinakamaswerte. Bakit? Very compatible siya sa ox. At ang prosperity star na andun sa direction ng rooster. So, andun lahat. Yayaman. Magiging mayaman. Madam Sosette, may tinatanong si Ma'am Cora, yung mga Leo daw na kagaya niya. Yung mga Leo. Leo yung zodiac sign ko eh. Pero siya, yung kanya, binabasa niya yung mga years di ba? Ako Leo eh. Yung kanyang Chinese zodiac sign. Alam ba niya? Anong year po kayo pinanganak? Anong year 1941. Year of the rat yata yun di ba? Ay, lucky. 1941. Lucky. Kung 1941,
Year 1941, tika. Ano kayo, Snake? 1941? Anong month ninyo? August. Oh, Snake. Very lucky ang Snake. Paunlad ng paunlad pa. Snake kayo. Snake. Year of the Snake. Very lucky. Congratulations. Thank you. Lucky sa lahat. Madam Suzette. Harmonious ang relationship. Madam Suzette, Ma'am Cora, Sir Francis, bago po tayo magtapos, may ipa-play lang po tayong mensahe na huling pang mensahe po ng isa sa mga board po ng ating Philippine Red Cross. Ito po ay nagpahabol lang, kagabi lang natin nakausap. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Hello sa lahat nating kababayan, lalo na kay Ma'am Cora Alma de Leon. Ma'am, Happy New Year! Okay, yung wish lang natin for everybody, for all Filipinos out there, is to stay safe. Kahit na ngayon, stay safe pa rin. At saka mag-ingat tayo, lalo na yung pandemya, andyan pa rin. But then, look, what happened to us? We've survived 1 year, at saka we will still keep on surviving. Yun yung spirit ng Filipino. At saka nakita natin na wow, napakalakas pala, buhay na buhay yung bayanihan, lalo na sa mga volunteers natin at sa mga nagbibigay ng tulong nila, ng panahon nila at saka kung ano-ano pang binibigay nila through Red Cross. Ang dami nating calamities na dinaanan, kahit na may pandemya, may calamities pa rin. Pero maraming mga Filipinos dyan na tumutulong pa rin. So maraming salamat sa mga tulong ninyo at sa mga itutulong nyo pa rin ninyo. Ako po si Jay Halandoni, Governor ng Philippine Red Cross at saka Director dito sa Bacolod City Chapter. So on behalf of the Bacolod City Chapter, we would like to greet everybody a prosperous New Year. Ayan po, ang mensahe po ni Governor Francis Joseph Halandoni at sa congratulations sa kanila sa Bacolod Molecular Laboratory. Anyway, kahit ganun po, marami nagpapatest sa kanila at isa pa, medyo meron silang flash floods na nangyari nung itong disperas ng bagong taon. Ma'am Cora? Edison, meron pang magbibigay ng napakahalagang mensahe. Sige po. Isa pang governor ng ating Philippine Red Cross. Pero maya-maya ng konti, pasasalamatan na muna natin si Madam Suzette Arandela sa kanyang panahon na pagbibigay sa atin ng napakagandang mga gabay, mga pananaw sa buhay para sa pagpasok ng 2021. Thank you, Madam Suzette, for your time at hanggang sa muli nating pagtatagpo. Maraming salamat po, Madam Suzette. Happy New Year rin po. Sa susunod po ulit, Madam Suzette, ha? Thank you very much. Thank you. Face to face na tayo sa susunod. Okay. So, narito pa ang isang mensahe mula sa Philippine Red Cross, Governor Cora Alma de Leon. Governor Cora. Thank you very much. Actually, this is a pleasant surprise na ang bisita natin ay isang psychic. Sana nalaman natin paano maging psychic. Kasi if we're interested na maging psychic, kailangan niya undergo training. Kasi ang psychic hindi naman manghuhula talaga. They go through a study para ding alam nila kung what to anticipate, alam nila how to help people. So magandang pagkakataon itong makaugnayan natin ang isang psychic. Ang masasabi ko lang, there will always be challenges this year. I think hindi mawawala yun. But we must also market hope. Kasi ang hope will enable us to cope. Ang hope will enable us to feel the presence of the Lord. Ang hope will enable us to touch base with the friends and family that can help us weather whatever storms that we have. And finally, yung palagi kong sinasabi, hindi dapat walang mawawala sa atin kung tayo magpapatuloy na tumulong sa Red Cross na paniniwala natin ay must be always first, always ready, always there. Kaya ang final word ko talaga is magagawa natin ang lahat ng bagay kung hindi tayo nag-iisa. Maraming salamat sa pagkakataon ito na nakakaroon tayo ng 1 hour to talk about Kalinga mula sa Red Cross. Okay, thank you very much, Governor Cora. At this point,
nais nating pasalamatan ang buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service Radio Pilipinas sa pangunguna ng ating buting Direktor Bong Aportadera, ang ating pong kabalikat Mr. Maki, of course si Mr. Alan Alyanige, Mr. Ray Sampang, at sa lahat ng ating mga kabalikat dyan sa ating home studio, sa ating mga technical engineers, sa Master Control, maraming salamat po. At higit sa lahat, ang ating butihing kalihim Martin Andanar ng PCOO. Ang inyo pong kaagapay sa impapawid, nag-iwan ng mga katagang, get out and help make today a better tomorrow. Happy New Year. Back to you, Edison. Susunod na po ang programa ni Vance Fernandez sa kanyang Bulso ng Bayan at Philippine Standard Time, 3:56 po ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable